We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. 4 na linya sa malaking bahagi ng Arellano Street sa Dagupan City, binuksan na sa mga motorista. Ang kabuang detalye alamin live. Exclusive, 11 anyos na lalaki sa Sison, Pangasinan, patay ilang araw matapos makagat ng aso. 19 anyos na lalaki, patay matapos sumalpok sa poste ang minamanehong motorsiklo sa Tarlac, insidente sa pool sa CCTV. At nakitang balat ng sawa sa Kalasyaw, Pangasinan, hindi pa raw kumpleto at posibleng aabot pa sa 25 feet ang haba. Paghahanap sa sawa, nagpapatuloy. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag kamalem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, binuksan na sa mga motorista ang 4 na lane sa malaking bahagi ng Arellano Street sa Dagupan City. Kaugnay niyan, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, malapit nang matapos yung mga kalsadang ginagawa ng DPWH dito sa Dagupan City. Kasabay niyan ay pinapayagan na ng poso yung mga motoristang makadaan sa kalsadang tapos na sa curing period. Binuksan na sa mga motorista ang 4 na linya sa malaking bahagi ng Arellano Street sa Dagupan City. Tanging sa tapat na lang ng Region 1 Medical Center at ng isang mall, nagpapatupad ng 2-lane habang tinatapos ang konstruksyon sa bahagi ng kalsada. Sa kabila na open na ang 4 lanes ng kalsada, one-way traffic pa rin ang ipinatutupad ng Public Order and Safety Office. Yung iba tapos na, kaya one way pa tayo doon kasi kung itutuway natin yun, yung MH Del Pilar saka AB Fernandez, mostly nagpapa pa sila one lane pa kaya magkakagusot din tayo. Malaking tulong daw sa mga motorista, lalo na sa mga biyaheng bunuan areas kung magpapatupad na ng two-way traffic sa Arellano Street. Kasi sa dami ng sasakyan, ma'am, kaya yun, nagkakaroon ng masyadong traffic, ma'am. Kung yung yung two-way, ma'am, medyo maiwasan yung traffic. Ayon sa poso, kaunting panahon na lang ang hihintayin ng mga motorista. Sinilabas sa schedule ng DPWH sa March 30, 2024, matatapos ang konstruksyon ng Arellano Street, habang sa April 15, 2024 naman ang MH Del Pilar Street. Sa monitoring ng Public Order and Safety Office, araw-araw umaabot sa mahigit 100 na motorista ang nai-issuehan ng citation ticket dahil sa illegal parking. Panawagan ng poso sa mga motorista na sundin ang mga umiiral na batas trapiko sa Dagupan City. Chris, sa mga oras nga na ito ay napakaluwag lang daloy ng trapiko dito sa Arellano Street. Doon nagkakaroon na lamang ng traffic build-up doon sa mga portion ng kalsada na ongoing pa sa ngayon yung road rehabilitation. Bagamat naka-standby yung mga poso personnel para umalalay sa mga motorista. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, patuloy na isinasagawa ng otoridad ang paghahanap sa dambuhalang sawa kung saan nakita ang pinagbalatan nito sa Kalasyaw, Pangasinan. Narito ang report ni Joan Punsoy. Nagtungo ang Barangay Council ng Bod, Kalasyaw, Pangasinan sa lugar kung saan natagpuan ng hunos o pinagbalatan ng dambuhalang sawa. Patuloy ang paghahanap ng otoridad sa sawa. Nagdudulot na kasi ito ng pangamba sa mga residente. Dahil po pinapangambahan po rin namin na baka magutom siya, isa sa mga bata rito sa amin or ako mismo makain po niya. Ang 66 na taong gulang na si Mang Pablo ang nakadiskubre ng hunos. Nag-ikot-ikot ako dyan sa Kakawayanan, tapos nung malayo pa kong konti, may nakita kong parang puti. Nilapitan ko, balat ng ahas.
ang nakitang hunos mula raw sa reticulated phyton. So ito yung pinagbalatan ng dambuhalang ahas. Sabi ng mga otoridad, ito raw yung pinakaulo. So ito yung katawan naman. Pero sabi na rin ng mga residente at ayon na rin sa mga otoridad, nasa 16 feet lamang itong length nito. Incomplete pa raw. Kung susumahin umano, nasa 25 feet daw itong haba. So yun daw yung posibleng makita pa o madiskubre ng mga residente itong kalahati pa. Matapos makitang hunos, wala pa naman daw nawawalang alagang hayop sa lugar. Pinag-iingat na rin ng barangay council ang mga residente. Unfortunately, hindi namin na-locate yung pinagbabahayan ng ahas. Pero nakita namin na meron pang mga pugad na magiging problema sa mga kabarangay namin katulad ng mga pugad ng cobra at ng rat snake. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Samantala nakahandusay sa kalsada at duguan ang 19 anyos na lalaki ng respondihan ng rescuer sa Concepcion, Tarlac. Dinala sa ospital ang biktima dahil sa mga tinamong sugat pero binawian din ang buhay. Sa CCTV footage makikita ang biktima na sakay ng motorsiklo sa kahabaan ng barangay San Antonio. Pansin na hindi gaanong mabilis ang patakbo ng motorsiklo pero sumalpok siya sa isang poste. Hindi accident-prone area ang bahagi ng kalsada pero kailangan daw na mag-ingat sa pagdaan, lalo na sa gabi dahil sa pakurbang linya ayon na rin sa otoridad. Nung sumalpok siya, bigla siyang tumilapon eh. Okay. Hindi namin alam kung mabilis talaga siya o ano. Full force deployment ng PNP at POSO ipatutupad sa pagsisimula ng Pindang Festival 2024 sa Bangaldan, Pangasinan bukas, March 1. May detalye si Claire Lacanilaw. Tiniyak ng Mangaldan Police ang kanilang kahandaan sa pag-arangkada ng Pindang Festival 2024 bukas, March 1 sa Mangaldan, Pangasinan. May mga itinayong HIPAD o Highway Public Assistance Desk sa iba't ibang bahagi ng bayan. Full force ang deployment ng PNP upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko sa pagsisimula ng selebrasyon. Yung crime prevention effort natin, as we speak, ito yung mga ibang opportunity na yung mga ating mga kriminal igagawa ng kalukuhan. Ito yung kinakandakan nating mga crime prevention efforts. Masaya-masaya kami dito kasi maraming tao. Mahigpit na tututukan ng Public Order and Safety Office ang daloy ng trapiko. May ilang kalsada na pansamantalang isasara sa pag-arangkada ng Pindang Festival. Para magabayan ang mga motorista, maglalagay ng traffic signages sa mga kalsada. Naasahan po natin ang traffic sa bayan ng Mangaldan. Gawa na rin kami ng mga travel advisory as well sa social media through Public Information Office at nagbigay na rin kami ng flyers sa mga mahabang sasakyan. Bukas isasagawa ang Grand Civic Parade bilang kick-off ceremony ng Pindang Festival 2024. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 11 anyos na lalaki sa Sison, Pangasinan, patay ilang araw matapos makagat ng aso. Tutukan sa exclusive report ni Russell Simorio. Patay ang 11 taong gulang na si Jezreel Baltazar mula sa barangay Bantay Insik, Sison, Pangasinan, ilang araw matapos makagat ng aso. Kwento ng lola, huling linggo ng Enero nang unang makagat ng asong gala ang biktima. Nilapitan daw ng biktima ang aso nang bigla siyang kagatin malapit sa tenga. Hindi raw nagpaturok ng anti-rabies vaccine ang biktima. Sir, masakit talaga. Kasi sa akin lumaki ang bata ng ilang taon. Ako po ang nag-alaga sa kanila dahil yung mga magulang nila noon nag-abroad. Batay sa kwento ng kaklase, muling nakagat ang biktima ng aso nito lang February 11. Pero hindi raw siya nagsabi sa kanyang pamilya dahil sa takot. Nalaman lamang na tinamaan ng rabies ang bata nang dalhin siya sa ospital noong February 23 matapos makaranas ng lagnat at pananakit ng katawan. Ang nakalagay po doon sa death certificate ng bata, positive po siya sa rabies. Pero hindi po umabot yung bata sa puntong yung naglalaway,
yung mangangagat, natakot sa maliwanag. Nagsagawa kaninang umaga ng malawakang rabies vaccination sa mga alagang aso ang Municipal Agriculture Office sa bayan. Samantala, patuloy ang paghahanap sa mga asong nakakagat sa biktima para hindi na makapambiktima pa. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. 39 anyos na konduktor ng bus patay matapos makuryente ng aksidenteng mahawakan ng isang live wire sa San Fabian, Pangasinan. Nakatutok, Claire Lacanilaw. Patay ang 39 anyos na lalaki matapos umanong makuryente sa isang live wire sa Barangay Tempra, Gilig, San Fabian, Pangasinan. Kinilalang biktima na si Crisanto Cristobal, konduktor ng bus. Nangyari ang insidente sa terminal ng bus kung saan nagpapahinga ang biktima sa kanilang barracks. Nakita na lang daw siya ng kanyang katrabaho na wala ng buhay at hawak ang isang kable. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Ito pong si Crisanto Cristobal is bumalik daw po ng terminal. At accordingly, nagpaalam po siya dito sa security guard kay JR. At sabi po niya na magpapahinga lang doon sa kanilang barracks. So syempre, usually naman daw po na ginagawa nila yon, kaya pinayagan niya. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Well, tinitingnan natin kung ang isa sa mga tinitingnan natin na anggulo diyan is kung meron bang kinalaman itong management po ng terminal, kasi nga po isa yan sa mga titingnan natin at yun nga po ongoing pa lang po yung investigation namin at para at least malaman natin kung meron bang kailangang managot or wala. Sinisika pa ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang pamunuan ng bus terminal. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Samantala, kakulangan sa farm equipment, problema pa rin ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Problema ng ilang magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan ang kakulangan ng farm equipment at machineries sa kanilang pagsasaka. Wala rin daw silang kakayahan upang makabili ng makabagong makinarya. Malaking tulong sana upang mapabilis at mapataas ang kanilang produksyon. Medyo nagkukulang kami ng ganun, ma'am. Nahihirapan po kami magsasaka kasi yung kulang yung gamit namin, maliit ang produkto na nagagawa namin. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, mahalagang malaman ng tanggapan ang kalagayan ng mga magsasaka ukol sa paggamit ng farm mechanization. Sa pamamagitan nito, mas mapapataas ang ani at kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na makinaryang magagamit sa pagsasaka. Kaya patuloy ang pag-iikot ng tanggapan upang magsagawa ng surveillance at data gathering sa mga magsasaka ukol sa paggamit ng mga makabagong makinarya. Sinabihan kami na kailangan nilang kumuha ng data ng lahat ng mga farm machineries and equipment nila para malaman nila kung gaano na ka-mechanize ang town ng Mangaldan, lalo na bawat barangay ng Mangaldan, para ma-report nila kung yung mga gamit ba nila na mga makinarya na nasa moderno na. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Inanunsyo na ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang mga nanalo sa Grand Float Parade na bahagi ng Panagbanga Festival 2024 sa Baguio City. Hinati sa 3 kategorya ang float competition, kabilang ang large float category, medium category at small float category. Sa mga winners sa bawat kategorya, tumanggap ng 500,000 pesos ang champion, 350,000 pesos ang second place at 200,000 pesos naman ang premyo ng third place. Samantala, ikinatuwa ng mga hotel operator ang matagumpay na selebrasyon ng Panagbanga Festival dahil tumaas ang kanilang occupancy rate ng 80 hanggang 100%. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon.
Ipatutupad sa Marso ang karagdagang 500 pesos na diskwento ng mga senior citizen at PWD sa mga pangunahing bilihin. May detalye si Claire Lacanilaw. Simula sa Marso, itataas sa 500 pesos ang buwanang limit sa diskwento na nakukuha ng mga senior citizen at PWD o persons with disabilities sa pagbili ng grocery items at iba pang prime and basic commodities tulad ng bigas, itlog, tinapay at iba pa. Kasama na rin sa bibigyan ng diskwento ang manufactured goods tulad ng processed meat, sardinas at corned beef. Bibigyan din ng diskwento ang pagbili ng construction supplies gaya ng semento, hollow blocks, electrical supplies kasama ang bombilya. Malaking tulong daw ang karagdagang diskwento sa ilang senior citizen at PWD para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayun, masaya ko madam dahil kaming mga senior may discount para sa medicine, para sa mga muna yung mga pagkain, ganon. Ayon sa Office of the Senior Citizens Affairs, good news ito para makatulong sa kanilang gastusin. Hinikayat ng OSCA ang mga senior citizen na magparehistro sa kanilang tanggapan upang makatanggap ng karampatang benepisyo. Ini-encourage ko yung mga hindi pa nakapag-register sa OSCA kasi marami pa, kagaya ngayon, na maraming pumupunta dito na luma pa yung mga ID nila. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Isang libro tungkol sa pambihirang koleksyon ng mga alahas ang inilunsad sa Ayala Museum. Yan ang Alahas, Philippine Heritage Jewelry Book. Ang author ng libro ay ang jewelry preservationist at self-taught designer na si Maria Angelica Santos Bermejo. Ang Alahas, Philippine Heritage Jewelry Book ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa mga alahas galing sa iba't ibang panahon mula pa noong pre-Spanish colonial era. Nakatakdang i-donate ang ilang kopya ng libro sa ilang educational institution at library. We are hoping to find the elusive identity, but actually, it's always been within us. And that's what Alahas, the book, is hoping to achieve, no? Just to awaken us, the Filipino people, into believing that what we have, the richness that we have before, is within us. And that's up to us now to share. Presyo ng mga mangga ibinebenta sa Kalasyaw, Pangasinan, binabaan na ng mga negosyante dahil sa epekto ng pesteng kurikong. Ang detalye sa report ni Joan Punsoy. Panahon na ng mangga kaya maraming paninda ang negosyanteng si Mirna sa pamilihang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Pero kita sa ilan niyang paninda na marami ang tinamaan ng kurikong. Mahirap daw itong ibenta. Pag walang kurikong, magandang tignan madam. Mabili rin pag mas mabili pag walang kurikong. Para makabenta, binabaan na niya ang presyo. Hindi, pag may kurikong, madali naman ibenta pag mura ang pag mura ang panagbenta mo. Minsan nalugi, kung minsan hindi. Naglalaro ang presyo ng mangga sa 80 hanggang 120 pesos per kilo. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, nakontrol ang pag-atake ng kurikong sa mangga bago pang anihan ngayon. Nasa pamamaraan na rin umano ng mga mango grower kung paano maiiwasan ang pagtama ng kurikong. Yung mangga early dapat nakabalot na. No? Munggo size pa lang, binabalot na namin yan. Kung pinapak naman, hindi tinatamaan. So yung mga late na mag-pack, yun ang natatamaan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Junior Basketball Tournament, naitala ng defending champion na Letran Squires ang kanilang ikalimang sunod na panalo matapos talunin ang Arellano Braves 106-85. Wagi rin ang San Beda Red Cubs laban sa EAC Brigaders sa isang low-scoring ballgame na 51-44. Habang kapwa wagi rin ang Perpetual Junior Altas at Mapua Red Robin sa kanilang mga huling laro. Sa ngayon, 3 koponan pa rin ang tie sa top seed ng NCAA Season 99 Basketball Tournament. Ang Colegio de San Juan de Letran, University of Perpetual Health System Delta
at Mapua University. Abangan ang susunod na bakbakan sa court bukas March 1 sa GTV. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, bahagyang humina ang amihan at umaabot na lamang sa Luzon. Patuloy naman ang pag-iral ng trough ng low pressure area sa ilang bahagi ng Mindanao. Bukod sa amihan at extension ng LPA, umiihip na rin ang easterlies sa natitirang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, maliban lang sa ilang bahagi ng Isabela at Aurora. Uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa, lalo na ang malaking bahagi ng Mindanao. Nakakangatog na lamig ang bumalot ngayon sa Atok, Benguet. Sa video ng isang magsasaka at residente sa lugar, makikitang pwedeng magsulat sa manipis na yelo na bumabalot sa isang tabla. Kita rin na namumuti ang paligid matapos na mabalot ng yelo ang mga halaman. Ito'y matapos daw muling bumagsak ang temperatura sa Atok. Ayon sa Pag-asa Baguio Weather Station, posibleng bumaba sa 10 degrees Celsius ang temperatura sa Atok, habang 13.4 degrees Celsius naman ang pinakamababang naitala sa Baguio City. Inaalam pa kung may negatibong epekto ito sa mga tanim na gulay at bulaklak doon. Ilang business establishment sa Lawag City bistado ng SSS dahil sa hindi pagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Sundan sa ulat ni Gab De Luna. Sa inspeksyon ng Social Security System sa mga business establishments sa Luwag City, layon ng programa na tiyaking nakakatanggap ng wastong benepisyo ang mga empleyado at puksain ang mga employer o negosyong hindi nagbabayad ng sapat na monthly contribution. 12 establishmento ang naisyuhan ng letter of notice, kabilang na ang ilang nagbebenta ng construction supplies, tailoring shop at kainan. Hindi na sila nagbigay ng pahayag, pero ayon sa SSS, ang nangungunang rason sa kanilang hindi pagbayad ng kontribusyon ay ang mababang kita at epekto ng pandemya. Nahabol ito ng SSS sa kanilang Run After Contribution Evaders o RACE program. Yung lagi nilang reason was yung na dumanas tayo ng pandemya. Yun. Then second is yung mababa daw ang bentahan. Ang sinasabi naman namin ay obligasyon ito, legal obligation ito. Para sa ganun, in case na may mangyari sa kanilang mga employees ay hindi mahirapan. January 2023 nang naglabas ng 1% rate hike ang SSS. Ngunit hindi raw ito nakikitang rason sa hindi wastong pagbabayad. Malaking tulong naman daw ang SSS contributions para sa cashier na si Maridel upang mabilis na makuha ang mga benepisyong hatid ng gobyerno. Malaking bagay sa akin yung nahuhulugan monthly yung SSS ko po. For this year is meron kaming at least 8 na makandak. Wala namang erring employers na binisita namin kahapon, kundi very positive na magko-comply sila. And actually, right after the race ay meron na nag-comply. Binigyan ng 15 days grace period ang mga business establishment para bayaran ang kontribusyon ng mga empleyado. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Kapampangan, sanggipsal at iba pang meatless recipes tampok sa Pampanga ngayong Lenten season. Atin lantakan sa report. Ilan sa mga alternatibong pagkain sa karne ang isda at gulay. Kaya ang Kapampangan chef na si Manuela, pesang dalag ang ihahain ngayong Lenten season. Una, pagsamahin ang lahat ng sangkap sa palayok tulad ng tubig, dalag, luya at patatas at saka huling ihulog ang petchay. Pero ang kanyang recipe, may sarsa mula sa ginisang bawang, kamatis at black beans. Sa Kapampangan talaga, siguro kaya nga tayo natuturing ang culinary capital of the Philippines, no? Kasi may mga pagkain tayo na pang araw-araw, may pang-okasyon. May ibang meatless options din tulad ng tinapa rice kung saan hinahalo ang tinapang bangus sa kamatis, talong at mangga na perfect pang boodle fight. Kung adobo style ang cravings, mas try ang langgat hito na may dilaw na luya at alagaw na bihira ng inihahain ngayon.
At sa mga Samgyupis Life, huwag mag-alala dahil may Kapampangan version ng Hito Buro Wrap. Imbis na karne, laman ng isdang ibinabalot sa mustasa na pinasarap pa ng buro sauce. Dito sa atin sa Pampanga, bago pa dumating ang mga Koreano, meron na tayong tinatawag nating Samgyupsal na wrap, no? Sila Samgyupsal wrap, meron tayong Hito Buro Wrap. So yun yung mustasa, lalagyan mo ng konting buro at lalagyan mo ng isda. Kaya ngayong Lenten season at gustong umiwas sa karne, pwedeng subukan ng meatless option sa Kapampangan Cuisine. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.